What is up YouTube? Moto Dave here for today's episode. Since nag 2 years na yung ating motor, magbibigay tayo ng konting review regarding sa kanyang engine, performance, handling, suspensions, brakes, and yung mga naging issues niya after 2 years. So sit back, relax, and enjoy. Ito na nga pala yung motor natin, no? After 2 years, kung makikita nyo, mukhang bago pa naman siya tingnan. Pero kahit pa paano, may mga konting kalawang na rin yan dyan. And then, yung Suzuki Raider 150 natin na carb type, 2021 model siya. And na-acquire natin siya is year 2022. So, 2 years na din. Then, yung odo niya, almost 18,000 kilometers na rin. So, lumalabas na almost 9,000 per year yung tinatakbo niya. Engine performance. Sa loob ng 2 years, yung odo natin is almost 18K. Sa performance, wala akong masabi. Sa power and acceleration, halos walang nagbago since day 1. Yung oil change naman natin ay 1.2 liters pag nagpalit tayo ng oil filter. Pero kung hindi naman, okay na yung 1 liter. Ginagawa natin yan alternate. For example, oil change and oil filter change. Tayo ngayon ng 1.2. Then next oil change, 1 liter na lang. And hindi na tayo magpapalit ng oil filter. Yung carb pala natin, stock yan. Stock jettings. Stock pa din yung ating ignition coil. Yung ating spark plug, stock. Yung ating air filter, stock. And then, pagdating sa gas consumption, halos ganun din. Wala din nagbago. Malakas pa rin sa gas, given naman yan sa mga carb type. And all in all, pagdating sa kanyang engine performance is all goods. Based sa mga nababasa ko, ang gas consumption ng ating Raider carb type is around 35 km per liter to 40 km per liter. At ito ay depende sa ating riding style. And napakarami ding factors ang pwedeng maka-apekto dito, tulad ng weight of rider, tire pressure, road conditions, kung puro ba downhill or uphill yung daan, and yung traffic conditions, kung madalas ka ba ma-traffic. At syempre, kung well-maintained yung ating mga motor with clean air filter and spark plug. And yung gas consumption natin based on my experience is around 35 to 40 kilometers per liter. Ang biyahe kasi natin araw-araw is around 30 kilometers with average speed of 50 kilometers per hour. Kaya may konting tara pa talaga sa ating 1 litro. Kaya kaya talagang pumalo ng 35 to 40 kilometers per liter ang ating motor. Pero sabi ko nga, yung ating gas consumption ay depende sa ating driving habit at ilang mga factors na nabanggit ko kanina. Dito naman, smooth pa din naman manakbo, masarap pa din naman ihataw. Yung issue naman ng black cams, as of now wala pa naman ingay sa ating head, tahimik pa naman aside from cold start. May konting ingay, yun po yung compression release, alam po yan ng mga rider user dyan. Pero pagka uminit na, nawawala rin naman. At ayun, smooth siya manakbo, yung engine niya, makina niya, smooth pa din naman. Kaso nga lang medyo ma-vibrate siya ng konti. And then yung tambucho niya, medyo maingay. So ito yung motor na akala mo laging galit. So malayo pa lang, alam mo ng rider yung paparating. Pagdating naman sa brakes, sa stopping power niya, wala namang nagbago. Malakas pa din. Ibibigay niya talaga yung brake na gusto mo. Kaso, doble ingat lang tayo kasi yung motor natin is wala pang ABS. Yung ating braking system is smooth and controlled pa naman. And wala pa naman tayong issue na i-encounter pagdating sa kanyang braking system. Wala rin namang resistance sa kanyang brake pads and sa kanyang caliper. Sa pad wear, makapal pa. Parang walang bawas. Ganon din sa kanyang disc. Halos wala rin nagbago. Pagdating naman sa modifications, wala namang tayong idinagdag, maliban na lang sa kanyang oil cooler cover, yung kanyang park light, and yung kanyang gulong na V-Star. Aside from that, wala na po tayong pinalitan dyan. All stock na lahat. Battery, sprocket set, wirings, carb, spark plug, and air filter. Pagdating sa issues, wala pa naman tayo na-encounter ng mga malalang issues. Hindi pa naman nagbibigay ng sakit ng ulo itong ating Suzuki Raider 150. Engine oil leak, wala naman. Sa fuel system, wala namang problema. Yung fuel cap at carb natin, wala namang gas leak. May mga mangilan-ngilan lang ako na experience na konting issues na hindi naman seryoso. Una, hard starting siya. Pagkagaling siya sa cold start,
lalo na kung almost 3 days to 1 week siya nakatambay, kailangan mo talagang gumamit ng choke para lang mapaandar mo lang siya. Second, ng shifting gears. May mga time na ang hirap ipasok ng gear pag nagkambyo ka. Alam yun ng mga Raider users. And share ko na din yung iba pang mga common issues or problems na na-encounter ng mga kapwa nating Raider users. Unang-una, yung exhaust bolts. Daming napuputulan nito. Ito na ata ang number 1 sa mga common issues ng Raider. Second, yung biyak na taillight. And dagdag na din natin yung issue sa black cams sa mga recent na model ng Raider 150. Idagdag na rin natin yung mga nagustuhan natin sa ating motor na Suzuki Raider 150 carb type. Unang-una, yung kanyang aggressive looks, responsive engine, availability of parts, and lastly, yung kanyang distinctive sound. Pagdating naman sa mga dislikes, unang-una dyan yung seat comfort. Siyempre, yung motor natin has a aggressive looks. Siyempre, masasacrifice yan yung kanyang seat comfort, yung kanyang driving position. Masakit siya sa kamay at likod. And gas consumption given na carb type yung ating motor. And lastly, ang hindi ko pa nagustuhan din is yung kanyang side mirror. Kung nakatulong sa'yo at umabot ka sa dulo ng ating video, please don't forget to like, share, and subscribe na din bilang suporta sa ating channel. Hanggang sa muli, adios!